mabanggit nila ang iyong mga banal na salita upang aming mapakinggan at maisa puso at maisa buhay namin ito, Panginoon. Lord God, maraming salamat po sa mga biyaya at gabay at patnubay na patuloy mo ipinagkakaloob sa amin. Lord God, maraming salamat po. Salamat sa mga biyaya at gabay at patnubay. Salamat, Panginoon. Ganun din sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, na naiwan sa bawat tahanan namin, Panginoon, kahabagan mo sila at gawan mo sila. Ituro mo sila sa tamang daan. Lord God, sa araw na ito, sa magkapon na ito, ang gabay at patnubay mo po, Panginoon. Aming kailangan. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon. Salamat. Awitan ka po namin. Pag-ibig ka namin. Sino ang pinakadakila? Nang sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong,
Sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Tinawag ni Jesus ang isang bata, tinatayo sa harapan nila at sinabi, tandaan ninyo ito, kapag hindi kayo nagbago at tumulad sa mga bata, hindi kayong mabibilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang magpapakababa na gaya ng mga batang ito ay siyang pinakadakila sa mga pinaghaharian ng Diyos. Ang sinumang tumanggap sa isang batang ganito dahil sa akin, ay ako ang tinatanggap. Mabuti pa sa isang tao ang isang bitinan ng isang malaking gilingang bato sa liig at ihulog sa laot ng dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Napakahirap ng kalagayan sa daigdig dahil sa mga taong sanhi ng pagkakasala ng tao. Hindi nawawala kailanman ang mga sanhi ng pagkakasala, ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng mga taong panggagalingan nito. Kung sino ang kamay o paa mo ang siyang magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta sa kasalangit ng putol ang isang kamay o paa kaysa may dalawang kamay o dalawang paa kang itapon naman sa impyerno. At kung ang mata mo ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo ito at itapon. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Ingatan ninyo na huwag hamakin ang isa sa maliliit na ito. Sinabi ko sa inyo, sa langit ang kanilang mga anghel ay laging nasa harapan ng ating Ama. Ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesus. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Sorry, first time. Dito sa harapan niyo. Bali, ang aking naintindihan sa mga salita na ito, kung sino daw yung nagkakasala sa atin, o ako mismo ang nagkasala sa atin ang aking mga mata o ang aking mga paa, mabuti pang putulin na lang ito, dukutin at itapon sa dagat para hindi na ito madala o may isama kailanman pag-aakyat sa langit. Bali, parang sa panahon natin ngayon na maraming ang nagmamarunong, maraming ang masasabi natin na sila daw ay marunong sa pamagitan ng pagbabasa ng Bible, lalong-lalo na yung mga umiikot na sabi sila ang nakakaalam, pero pag nakita mo ang kanilang pangloob na puso ay hindi mo makita ang katotohanan na sila ay naglilingkod sa Diyos. Kaya mas mabuti pa nga na ako tumatanggap din ako minsan na makikinig ako ng Bible. Basta Bible ang pinag-uusapan, kahit sino kang pumasok at umakyat o kumatok sa aking pintuan, tinatanggap ko. Kasi Bible. Pero pag yung napag-isip-isip ko na iba siya doon sa aking pinalakihan, sinasabi ko na kaagad na hanggang dito na lang, hanggang itong oras na ito na lang, sa susunod hindi na po ako tatanggap sa inyo. Yun lang po ang aking maibahagi ko sa aking nabasa ngayong araw.
awitin natin ang Holy Spirit ko. Maraming salamat sa liwanag ng aming buhay, Lord. Maraming salamat sa yung gawain servants of Jesus and Mary, healing Christ natin, Panginoon, na patuloy na pinagkakaloob mo sa amin araw-araw, Panginoon, sa pananalangin, sa patuloy na pagpupuri, masasalamat sa iyo, Lord God. Maraming salamat. Dahil binuksan mo ang aming puso at isipan, pagpatuloy ka namin papuri ang pasasalamatan na hinahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, Lord. Sa mga oras na Panginoon, pinili mo kami sa iyo ng habat at tawa, Lord. Patawarin mo kami sa mga nagawa namin kasalanan, Lord. Inisin mo kami, Panginoon, mula ulang ang kailatiman ng aming talakay. Patawarin mo ako na yung gagawin isibahan sa kita sa mga oras sa Lord God. Inisin mo ako, Panginoon. I-bless namin sa pagpapahinay yung buhay na sa kita na pawang katotohanan naman, Lord, ang aking masasabi. I-bless mo ako, Panginoon, mula ulang ang kailatiman ng aming talakay. Ako po'y walang alam, Lord. Ako po'y lupang, Panginoon, sa mga oras sa Lord. Humingi po ako sa iyo ng karunungan, Lord God. Bigyan ako ng karunungan na lakasan, Panginoon. Sa iyo lamang ako umaasa, Lord God. Wala akong magagawa kung humihiwagay sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa buhay na nagbibigay sa amin ng buhay, Lord. Ang iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng kagalingan, lakas at pag-asa. Maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit niya. Holy Spirit, come, make my ears to hear, make my eyes to see, make my heart to sing, make my heart to sing, and my hands to reach out and touch the world with your love. Lord, hati sama sa anak sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Para sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa nagkakaisang tinig, Luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Kaparan sa una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating Diyos sa buhay, sa ating mahalin ng Birhen Maria, at kabalbalan ng Espiritu Santo, at sa ating mga kapatiran sa pananampalataya na sa kanilang mga tahanan, na patuloy nanonood sa live streaming, na patuloy sa panalangin to be part of our community, and we assure you the remembrance of intention of prayers, mga kapatid.
mga kapatiran ko na nandito ngayon, sa ating mga elders na nanonood, o sa ating elders na nandito ngayon, Brother Tony Dacres, sa ating spiritual director, Father Melvin Castro, at sa lahat-lahat po. No? Muli po, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Harinawa ang Diyos ay patuloy na magbabahagi sa atin ng mga biyaya at pagpapala, kaligtasan at kagalingan sa bawat isa. Purihin natin ang Diyos ngayon. Baliktanaw po tayo sa ating ebanghelyo sa araw na ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya na winika ng ating Panginoon. Nang sandaling iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad at nagtanong, sino po ang pinakadakila sa kaharian ng langit? Sino po ba ang pinakadakila na walang iba kundi ang isang bata? Ang isang bata naroon ng kaharian ng ating Panginoon Jesucristo. Baliktanaw tayo sa ating kabataan, mga kapatid, na kung saan hindi na mangyayari, hindi magagawa sa mga kabataan, may minsan na lamang po na mayroong naglalaro na mga patintero, na mga jackstone, at iba't iba mga laro ng mga bata, kabataan ngayon. Sa ating pong panahon ngayon, iba na talaga. Bakit tinatawag ng ating Panginoon Jesucristo bilang isang virtual sa salita ng ating Panginoon? Sapagkat sila ay may kababahang kalooban, sapagkat sila po ay may paggalang sa mga nakakatanda. Sa panahon ng pandemya ngayon, mga kapatid ko, sa pananampalataya, nakakasimawot ang mga nakakarami. Sila po ay naroon ng mga magbibigat ng mga problema, mga magbibigat ng mga suliranin sa buhay. Ngunit kapag nakatanaw tayo sa isang bata na laging naka-smile, na isipin natin, nakaniti sila sa atin, na kapag tumingin tayo sa kanilang mga kapatid, wala silang ibang inaasahan, kundi ang kanilang mga magulang. At tayo din po sa ating buhay ngayon, wala tayo ibang inaasahan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo lamang, na nandoon ang pag-ibig, na nandoon ang pagtitiwala ng tulad sa isang bata na mayroon din kababaang kalooban. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Sa ating pong topic sa araw na ito, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ibabahagi ko po sa inyo ang pamagat po sa ating topic, paano natin paglilingkuran ang Diyos. Basahin po natin ang bilang 11 verse 25. Nawinika po dito, bumaba si Yahweh sa ulap at kinausap si Moises. Ang 70 matandang pinuno ay binabahagian nga niya ng Espiritu tulad ng ibinibigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ang kapangyarihan at pagpupropesya, ngunit hindi na nila ito muling nagawa. Ang salita ng Diyos. Ito po sa mga 7 points focus to examine our conscience. Na meron po akong 7 points focus to examine our conscience, mga kapatid. Una-una, we should probably look at ourselves in the presence of disciple of Jesus and Moises. Ito po ang verse, bilang chapter 11, verse 25. Na ibinibigay ng Diyos kay Moises ang kanyang mga nag-uumapaw na biyaya ng kapangyarihan at propesya dahil sa kanilang misyon. Kaya sinasabi ng Diyos, ibabahagi ko sa iyong mga kasamahan na ang Espiritu sa mga 70 elders. Sila ay nandoon at natanggap nila ang Espiritu. Ngunit ang dalawa na si Eldad at si Medad, sila po'y nakalista pero hindi po sila nananatili. Sila po'y nandoon sa kampo, mga kapatid. No? Sa makatuwid, para bang hindi sila nabibigyan ng Holy Spirit, pero hindi po. Sila din po ay nabibigyan ng Espiritu Santo ng Diyos, mga kapatid. Sila din po ay nakakasama doon sa pinabahagian ng Espiritu Santo. Kaya nga po ito si Joshua, na kanang kamay ni Moises, siya ay patakbong pumunta kay Moises at sinasabing, patigilin mo na sila. Hindi sila officially recognized of the Holy Spirit. Kaya sinasabi ni Moises, basahin natin ang bilang 11 verse 29. Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Gusto ko ngang maging propeta at mapuspos ang Espiritu ni Yahweh ang lahat ng mga Israelita, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bakit ka mangangamba? Nangangarap ako na ang lahat ng tao ay makatanggap ng Espiritu Santo as prophecy. Parang sinabi ng kasama ni Moises, we are officially recognized group.
Pero hindi natin limitado ang Espiritu Santo. Mahalaga na mayroon toong grupo na kinikilala, pero hindi pwede natin isipin ang Espiritu Santo ay kikilos lamang sa grupo natin. Hindi maaari na kikilos lamang Espiritu sa kanilang mga kapatid, kundi kikilos ang Espiritu Santo sa bawat tinatawag ng ating Panginoon. Na mula pa sa ating pagkabinyag, tinatanggap na natin ang Espiritu Santo. Amen? At dito winika ng ating Panginoon sa Marcos chapter 9, verse 38 to 40. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng iyong pangalan. Pinagbabawalan namin siya dahil hindi namin siya kasamahan. Ngunit sinasabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat ang taong gumagawa ng himala sa pamamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin pagkatapos gawin ito, sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid ko sa pananampalataya, kapag hindi natin tatanggapin ang ating mga kapatiran na nagpapay ng salita ng ating Panginoon, nangangahulugan lamang na hindi bukas ang ating pananalig, na hindi bukas ang ating paniniwala, no? Na hindi bukas ang ating kalooban sa kanilang mga kapatid. No? Sino man sila, kung ano pa man sila, basta sila nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon Hesukristo, sila ay kaisa natin. Na sinasabi nga natin, Panginoon, hindi natin sila kalaban, kundi sila ay panig sa atin. Amen? Palapakan po natin. Hindi po ganon ang pagiging Kristiyano. Ang diwa ng Kristiyano ay bukas sa lahat dahil si Jesus ay dumating. Si Jesus ay para sa lahat. No? Winika dito sa Lucas 9 verse 55. Ngunit hinarap sila ni Jesus at sila'y pinagalitan. Hindi ninyo alam kung anong espiritu ang nasa inyo. Ang anak ng tao ay naparito, hindi upang ipahamak, kundi iligtas ang mga tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maganda po natin tingnan ng ating sarili bilang isang Katoliko, mga kapatid, bilang isang Kristiyano na tinuturuan tayong may magandang bagay, yung mga inclusivity bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano na tayo ay iniyayahan ni Jesus, yung awa sa pagiging inclusivity, na tayo ay hindi dapat exclusive, na kapag sinabi natin exclusive, yung bang kami-kami lang, kayo-kayo lang, hindi kayo dapat sumama kasi kami lang ito. Minsan may ganito rin po tayong kultura, tayo lang mga Katoliko lang. Pero mga kapatid ko sa pananampalataya, sino man o ano man ang mga pananampalataya po nila, nandun po yung ating paggalang. Nandun yung ating pagmamahalan sa bawat isa. Napatuloy natin po sila nare-respect. Ganun po ang bilang Katoliko, nakikisa tayo sapagkat sila din po ay nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Jesucristo. Na kailangan po ng umunawa, si Jesus ay para sa lahat. Jesus is for everyone. Walang pinipili, walang sinisino. At kung nais nating maglingkod kay Jesus, hindi lamang mga pare, hindi lamang mo yung mga leaders na nandito dito, hindi lamang po na naka-uniforme, kundi tayo po ay bukas ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Bakit gusto mong maglingkod? Bakit gusto mong sumunod? Bakit gusto mong gawin ito, mga kapatid? Basahin natin ang Efeso chapter 3 verse 7. Sa kagandahang loob ng Diyos, na kapag unawa niyang lingkod upang ipangaral sa kagandahang ang magandang balita, ang tungkulin ito ay ibinibigay niya sa atin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At mga Awit chapter 16 verse 3, ito ang kanyang sinasabi, mga lingkod ng Panginoon ay dakila, mararangal, sila'y nagmumula sa iba't ibang bayan, ligaya ng sarili ay sila'y makapisan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, binibigyan po tayo, bilang sa kagandahang loob ng ating Panginoon, binibigyan din po tayo ng authority na sa ating pagpapangaral ng ating mabuting balita, nandun yung kagalakan sa ating puso. Sa pamamagitan ng ating galak, na sinasabi nga dito, sa number 2, mga kapatid, we should rejoice. Number 2, we should rejoice, na kailangan tayo ay magalak dahil gusto nating dalhin sila kay Jesus
upang makilala nila si Jesus at gawin ang misyon ni Jesus. Basahin natin ang Nehemias chapter 8 verse 10. Umuwi na kayo at magdiwang. Kumakain kayo at uminom ng bagong alak. Bigyan ninyo ang mga walang pagkain at inumin, sapagkat ang araw na ito ay banal para kay Yahweh. Kaya huwag kayong malungkot. Ang kagalakang dulot ni Yahweh ay magpapalakas sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ito rin po ang paborito kong verse. No? Sa oras ito, na sinasabi nga, rejoicing in my Lord is my strength. Ang kagalakan sa ating Panginoon ay siya nagbibigay sa akin ng katatagan, ay siya nagbibigay po sa akin ng kalakasan. Tanggapin natin ang salita ng Diyos na siya nagpapalakas sa atin. Hindi lamang nakikinig ang tao sa pamamagitan ng kanilang tainga, kundi nakikinig siya, pumapasok, hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang isip, kundi pumapasok ito sa kanyang puso. Amen? Yun po ang mahalaga sa ating pakikinig, pumasok ito sa ating puso. Kaya habang nakikinig sila sa salita ng Diyos, naiyak ang mga tao sa pakikinig. Huwag kang umiyak, be joy. Rejoice in the Lord. Ang kagalakan sa Diyos ay siyang ating kalakasan. Kaya nga pinapaalala ni Jesus sa kanyang mga disipulo, humayo kayo, isusugod ko kayong parang mga tupa sa gitna ng asong gubat. Ang salita. Biniga po dito sa Lucas chapter 13 verse 4. Huwag kayong magdala ng lalagyan ng pera, balutan o sandalyas. Huwag na kayong tumigil upang bumati kaniluman sa daan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ipinapayag sa atin ng ating Panginoon Jesucristo, mga kapatid. Nasa tayo sa ating paghahayo, wag po tayong magdala ng anumang balutan o mga sisila ng lagayan natin ng pera. Wag tayong magdala ng sandalya sapagkat hindi natin dyan makikita ang salita ng ating Panginoon. Saan ba natin daladala ang salita ng Diyos? Walang iba kundi dito sa ating puso. Amen? Jesus remind us. No? Hindi lang po sa kanyang mga disipulo, kundi sa bawat isa sa atin. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Na sinasabi nga mga kapatid ko sa pananampalataya, sa ating patuloy na pagpapangaral sa buhay na salita ng Diyos, sa ating patuloy na pagninilay-nilay sa kanyang salita, sa ating pananalangin, sa ating pagpapahayag, sa ating pagpupuri, pagkanta sa salita ng ating Panginoong Jesucristo, na ang ating daw puso ay parang dictionary na ng ating Panginoon. No? Sapagkat yan nakatatak po ang mga salita ng Diyos, hindi lang sa ating isipan, hindi lang sa ating buhay, kundi higit sa lahat sa ating puso. Ito po tuwing tayo ay nagbabasa ng Biblia, ng salita ng Diyos, tuwing tayo po ay nagbibigay ng mahalagang bagay sa pagsunod ng katuruan ng ating Panginoon, lalo na sa pagtupad sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang buhay na salita, ito din po ay natitibahagis ang ating puso ng parang isang dictionary na ni Kristo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ang ninirahan kasama si Kristo, living of God, that given us, at yan ang ibinabahagi natin sa ating kapwa. Gamitin natin ang pangalan ni Jesus na may pananampalataya, na may proteksyon sa ating buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Basahin po natin ang Santiago chapter 5 verse 1 to 3. Ito ang kaya sinasabing, pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgul dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang iyong mga kayamanan at kinain na ng mapanirang insikto ang iyong mga damit. Kinakalawang na ng iyong ginto at pilak, at ang kalawang din iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang iniimpok ninyo sa mga huling araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mga mayayaman, mga kapatid ko, sa pananampalataya, ito din po ay babala ng ating Panginoon na ang kayamanan, ang pera po is the roots of all evil. Na kung maalala po natin, mga kapatid, paano ninyo sila titingnan? No? Paano titingnan yung mga manggagawa? Tinitingnan nyo lang ba sila na kahit na sila napapagod, hinayaan nyo na lang ba sila, mga kapatid?
Hinayaan mo na ba hindi mabibigyan ng magandang salary ang mga manggagawa? Hinayaan mo ba na mapapahamak ang mga mahihirap, na mapapahamak ang mga pulubi? So hindi po mga kapatid, hindi lamang sa sarili kundi sa ating security between rich and the poor that usually na nandoon yung injustice, nandoon against to the poor, yung kayamanang itatayo para sa sariling kapakanan, hindi napapasweldo ng maayos sa mga trabahador o hindi binibigyan ng tamang benepisyo para sa mga empleyado. Dapat ibigay sa kanila, hindi tinatago, hindi pinagdadamot. This is the form of injustice. Lucas chapter 18 verse 25. Ito ang kanyang sinasabi. Mas madali pang makaraan sa butas ng karayom ang isang pamilyo kaysa makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At isa din po sa kawalan ng karunungan mga kapatid, the form of injustice is the abusing the poor. No? Ang sabi nga na mahirap po makapasok talaga sa kaharian ng langit ang mga mayayaman. Pero mga kapatid, hindi po masama pagiging mayaman kung ito po ay ginagawa mo sa tamang pamamaraan. Kung ikaw ay nakikibahagi sa iyong mga biyaya na ibinigay sa ating Panginoon, kung ito ay ginagawa mo na may kagalakan sa iyong puso, na may pag-ibig sa iyong puso. Amen? Na kapag tayo ay naging magmamalupit sa mga mahihirap, ay para mo na rin siyang pinapatay. Isang uri ng kawalan ng katarungan ay ang pagpatay sa matutuwid, inosente at walang kasalanan. Isa na rin po dito ang corruption at kalupitan na dapat natin yung putulin mga kapatid. Ang lahat ng yung mga masasamang gawa ay dapat natin yung alisin. Putulin hindi lamang personal na buhay. Pagsikapan natin maging banal pati ang lipunan kung saan tayo naninirahan. Sana pagsikapan din natin maging matuwid at matatagumpayan po natin ang tungo sa kabanalan. Amen? Pinika po dito sa Pahayag chapter 22 verse 10 to 11. Ito ang kanyang sinasabi. At sinasabi rin niya sa akin, huwag mong ililihim ang mga propesiya na nasa aklat nito, sapagkat malapit ang maganap ang mga ito. Magpatuloy sa pagpapakasama ang masasama, magpatuloy sa pagpapakarumi ang marurumi, ngunit ang namumuhay sa kalooban ng Diyos ay magpatuloy sa gayong pamumuhay at ang banal sa pagiging banal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga winika ng ating Panginoon sa Pahayag chapter 22 verse 12, at sinasabi ni Jesus, makinig kayo. Darating na ako, dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya nga mga kapatid ko sa pananampalataya, inayayahan tayo sa ating Panginoon tungo sa kabanalan. Hindi po mahirap ang paggawa ng kabanalan na may pagmamahal. Hindi po mahirap mga kapatid, ang pagmamahal ang mahalaga sa ating puso, na sa ganun matagumpayan natin ang mga pagsubok sa ating buhay, na sa ganun makamtan natin ang buhay na walang hanggan. Ano ba ang mga bagay, sino ba ang mga tao na dapat ko nang putulin at tanggalin sa ating buhay para ako mabuhay ng marangal, matuwid at banal? Halina kayo, winika ng ating Panginoon, lumapit ang sinumang nauuhaw. Kumukuha ang may gusto ng tubig na nagbibigay buhay, ito'y walang bayad. Basahin natin ang John chapter 4, verse 13 to 14. Ito ang kanyang sinasabi. Sumagot si Jesus, ang bawat umiinom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sinumang umiinom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging bati sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Ito po ang kaloob ng ating Panginoong Jesucristo mga kapatid. Kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hingi sa Kanya at bibigyan ka ng tubig na nagbibigay buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sapat na yung mensahe ng ating Panginoon, mga kapatid. Sa pamamagitan ng ating pakikinig sa salita ng ating Panginoon, ito'y nagbibigay, ito'y pumukaw sa ating isipan ng sa ganon, makamtan natin ang kanyang salita, tinatanggap natin, at isasaboy. Mahalaga po ito mga kapatid ko sa pananampalataya, sapagkat ang Diyos
ang siyang nagbibigay buhay. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. At number 3, third point, part of our examination in conscience is this. Jesus say, do not prevent people from coming to me, coming to the kingdom. No? Isa din po ito sa examine sa ating sariling konsensya. Na kung saan huwag nating pigilan, huwag nating halangan yung mga taong gustong pumasok sa paghahari ng ating Panginoon. Huwag nating halangan yung mga taong gustong maglingkod sa ating Panginoon. Na halimbawa na lang po mga kapatid ko sa pananampalataya, na parang isang bato na sa pag-apak mo nito, ito'y matatalisod. Na kung saan ang malaking bato ay nakaharang sa iyong paa. Sapagkat may mga tao, minsan po tayo mga kapatid ko sa pananampalataya, tayo din po ay hadlang sa ating mga kapatiran. Bakit po? Kung meron tayong kapitbahay na alam nating simba tayo ng simba, pero hindi nagbabago ang ating buhay, na doon pa rin yung pagiging chismosa, na doon pa rin yung mapangmataas na ugali, na doon pa rin yung nagsisimba nga naman tayo, pero hindi pa rin tayo nagbabago. Amen? Anong masasabi natin sa ating mga kapitbahay? Naging hadlang din po tayo na gusto na sana nila sumunod, gusto na sana silang pumunta upang magdaos, magdiwa, magpupuri sa Diyos, ngunit nahadlangan natin sapagkat nakita nila sa atin ang masama nating pag-uugali. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Kaya nga isa sa mga misis, na sabi kay Mr. doon kay Mrs. na gusto kong mag-lay minister, na gusto kong papasok sa simbahan, hinahadlangan niya ang kanyang asawa. Ano ang sabi ng kanyang asawa, mga kapatid? Huwag kang papasok sa simbahan, huwag kang mag-lay minister. Yung po isang hadlang para makapasok tayo sa kaharian ng ating Panginoon. Na parang isang pader na may nakaharang, mga kapatid. Kaya huwag po tayong humadlang sa anumang mga gawain ng nais ng ating mga kapatiran, bagkus maging inspirasyon tayo upang makibahagi ng kabutihan, kagalakan at pagpapala sa ating kapwa. Amen? Yeah. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Lucas 9, verse 55. Hindi, gusto na yan si Bible. Dito na po tayo. Huwag kang umasta na dahil kasama ka na sa grupo o disipulo kung mag-react ka para kang perfect. Kailangan magpapakababa ka, kapatid. Na kahit tayo ay binigyan, sinasabihan natin na sinusunod tayo kay Jesus, pero meron pa rin tayong ugali na baka hindi talaga tugma sa pagsunod kay Jesucristo. Kaya magbago na po tayo. Inayahan tayo ng ating Panginoon Jesucristo na patuloy natin siyang kilalanin, no? Sa pamamagitan ng patuloy na pananalangin, pagbabasa ng Ebanghelyo, pakikinig sa salitahan ng ating Panginoon sa pagsisimba, diyan natin makilala ng lubusan ang ating Panginoon. Amen. Na hindi natin pinapansin ng ibang grupo, ibang tao, hindi ka na, Jesus, tingnan mo ang iyong sarili. Tingnan mo ang iyong mga mata kung ikaw ay tumingin sa iba. Tingnan mo ang iyong mga kamay sa paggawa mo ng mga bagay. Tingnan mo ang iyong mga paa sa iyong paglalakad at paglalakbay sa iba. Kung iyong vision ay yung mga mata, kung iyong vision ay mali, hindi ka lugod-lugod, magsisisi ka, repent or Jesus, magkaroon ng bagong vision. Kung gusto mong gumawa ng bagong gawain, go. Marami ang dumating para kay Jesus. Putulin mo ang mga maling gawa at hanapin mo ang tamang gawa. Kung ang iyong paglakad ay hindi tama, hanapin mo ang iyong tamang lalakarin. Yung lakad-lakad mo na hindi naman patungo kay Jesus, maghanap ka ng ibang lakad. Maghanap ka ng ibang acting. Maghanap ka ng ibang mapagkuhaan mo ng mga bagay. Mga kapatid, halimbawa na naman po sa ating paglalakad. No? Isang kwento na hindi po kanais-nais, na mayroong isang babae, pero ito po ay totoong kwento, mga kapatid. Na mayroong isang babae na wala na siyang kasama sa buhay. Kumbaga, single na po siya. Amen? Naghanap siya, nagkaroon siya ng lalaking mamahalin. Walang iba kundi yung lalaki na yun ay meron din asawa. No? Napatanto sa kanyang kaisipan na mali ang kanyang ginagawa. Kaya pinuputol niya, inalis niya na kahit siya'y nasasaktan. Alang-alang sa pag-ibig at pagbabalik loob sa ating Panginoon. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. At ang number 4, the vision of peace and harmony. The vision of peace and harmony ay tungkol po sa kapayapaan at mabubuting pagsasamahan. Na sa isang Kristiyano, mga kapatid,
Na kung naaalala niyo po ang Jubilee no year 2000 na kung saan nagsama-sama ang iba't ibang relihiyon. At ang nagprepresenta doon sa pagpapahayag po ay mayroong isang pare. Siya ay nagpapahayag ng salita ng ating Panginoon Jesucristo at sino ang nag-appreciate sa kanya? Isa po siyang Buddhist. No? Ang sabi po niya sa doon sa isang pare, no, your God is beautiful. Namangha siya sa ating reliyon, mga kapatid. Kaya sinasabi ng Buddhist, gusto kong makita ang iyong Biblia. Amen? Wala man lang naka-appreciate ng mga Katoliko, ibang reliyon pa ang naka-appreciate, mga kapatid. Sinasabi dito sa Philippians chapter 4 verse 7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa iyong puso at pag-isip dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakikiisa po tayo sa pagkitiisan natin sa ating mga kapatiran, kahit sino man sila, mga kapatid ko, sa pananampalataya, basta sila ay nakikiisa sa pagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Patuloy natin silang tatanggapin, patuloy natin silang akayin, at patuloy pong may pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. At ang number 5, purity of our intention. Dahil hindi po lahat, mga kapatid, ay may malinis sa kalooban. Mga Awit chapter 19 verse 8, ito ang kanyang sinasabi. Ang mga utos si Yahweh ay makatuwiran. Ito ay nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin mo, Yahweh, ay tama, nagbibigay sa isipan ng gustong pag-uunawa. Mga Awit chapter 19, verse 11 to 12. Ito ang kanyang sinasabi. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim ng kasalanan. Ilayo mo ang iyong lingkod sa pangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ng kasamaan. Sa gayo'y mamumuhay akong walang kapintasan at walang bahid ng masama ang aking mga kamay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya mahalaga sa ating buhay, mga kapatid ko, sa pananampalataya ay may malinis sa kalooban. No? Sa pamamagitan ng ating pagkukumpisal, sa pamamagitan ng patuloy na paghingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon Jesucristo, diyan po natin matatamo ang may kalooban, may mababang at may malinis sa kalooban, mga kapatid, sa pamamagitan po na huwag na natin ulitin pa ang pagkakasala. Huwag na natin ulitin pa ang mga mali, kundi patuloy tayo tumugon na sa tuwid na daan tungo sa ating Panginoong Jesucristo. Winika dito, mga kapatid, sa Marcos 9 verse 43 to 48. Kung ang kamay mo ay magiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mas mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno. Sa apoy na hindi namamatay, do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paa mo ay nagiging sanhi na iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na walang hanggan na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na nagpunta ka sa impyerno. Do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sanhi na iyong pagkakasala, dukutin mo ito. Mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos dahil isa lang ang mata kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno. Doon hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mga kapatid, mas mabuti pa na magtitiis tayo sa mundo kaysa magtitiis tayo sa apoy ng impyerno. Dahil kapag nagtitiis po tayo dito sa mundo, mga kapatid, makakamtan po natin ang ating reward. Ngunit kung tayo hindi magtitiis sa mundong ito, puro kalaswaan, puro mga masasamang ugali, makakamtan natin ang apoy ng impyerno. Amen? Kaya nga, seryoso ka ba, kapatid, bilang buhay mo pananampalataya? Dito po gumamit si Jesus ng metaphor sa kanyang mensahe kung seryoso ba tayo sa ating pagsusunod sa Kanya. Ano po ang metaphor? Metaphor is a figure of speech that you use a word of phrase
that you apply in a particular object or action that is not to be literal na salita ng mga salita. Uunawain ang mga bagay o action pero hindi nangangahulugang literal ang ating interpretasyon. Halimbawa po sa metaphor mga kapatid, si Brother Bong ay wala na, nag-break na siya ng kanyang girlfriend, na parang may nakita akong luha, ilog na dumadaloy sa kanyang mata. Yan po ang halimbawa ng metaphor, na walang literal na ilog sa kanyang mukha mga kapatid. Na sinasabi natin, you are a walking dictionary, no? Pero yan ang metaphor na hindi po literal sapagkat siya lang talaga ay mahilig magbasa ng dictionary. Siya lang talaga ay magaling sa dictionary. Maging seryoso ka, Sister Iris, sa buhay Kristiyano. Anong metaphor sabi ni Kristo? Sabi nga, kung hindi ka seryoso sa pagsunod sa akin, kung ikaw ay naging sanhi ng kasalanan sa iba, kung ikaw ay palpak, kung ikaw ay hindi seryoso, winikan ni Jesus. Marcos chapter 9 verse 42, mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa magiging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliit na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So anong punto ni Kristo? Seryoso ba talaga tayo? Maging sanhi ka ba ng kasalanan sa ibaw? Ikaw ang magiging matuwid o witness na ikaw ay aking tagasunod. Pangalawang metaphor mga kapatid, na sinasabi ni Jesus, putulin mo ang iyong kamay, na mas mabuti pag pumasok ka sa buhay na walang hanggan, na putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mapunta ka naman sa impyerno. Upang ipahayag ni Kristo na kailangan tayong pumalig sa Kanya at seryoso sa Kanya, dapat tayo sa pagsunod sa Kanya. Hindi po literal ang putulin, kundi spiritual mga kapatid. Ang punto ni Kristo, kung seryoso ba talaga ako, ang kamay natin at ang paa natin ay ginawa dapat ay ginagawa sa kabutihan. At ang huli ang ating mata. Kung ang ating mata ay makadulot ng kasalanan, ang challenge ulit sa atin, metaphor, ulit, dukutin daw natin. No? Bakit ganito na lamang ang panawagan ng ating Panginoon? Kasi nga gusto ng ating Panginoon na ibalik po natin original step kung ano ang ating tunay na katauhan. Kung tayo man ay nagkakamali kapatid, na sinasabi ko na nga, magsisisi tayo, magbabalik loob tayo, ibabalik natin ang 98%. No, bilang isang mabuting Kristiyano sa ating Panginoon, nang sa ganun matanggap natin ang original stage, na matatanggap ko a good person, kindness personified, charity personified, love personified. Seryoso ba talaga ako sa aking buhay pananampalataya? Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Bakit ito ang panawagan ni Kristo? Winika ng mga church fathers, wala naman talagang purpose ang ating pagiging Kristiyano. Wala ibang goal. Bakit ako gustong tagasunod ni Kristo? We want to follow Christ because we want to become like Jesus, to become like God. He uses to be transformed into God. Kung ang Diyos ay mapagmahal, ako rin ay mapagmahal. Kung ang Diyos ay mapagpapatawad, ako rin ay mapagpapatawad. Kung ang Diyos ay mahabagin, ako rin ay mahabagin. Kung ano pa tayo mga kapatid, kung sino po ang Diyos, ganun din po tayo. That's the ultimate goal of Christian life. The use is being transformed to become like Jesus. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. At ang pang-anim po, to know Jesus. We have to spend time to Jesus. Paano ba natin makilala si Jesus? Paano ba natin makilala ang isang tao kung nakikita lamang natin siyang o hindi naman kinikilatis natin ang kanyang buong pagkatao? Paano natin makilala ang isang tao kung hindi natin siya nakakausap? Kung hindi natin siya nakikihalubilo, amen? Ganun din po si Kristo mga kapatid. Kung hindi natin makikilala ang Diyos kung wala tayong pananalig sa Kanya. Hindi natin makikilala ang Diyos kung hindi tayo marunong magsimba. Kung hindi tayo umati sa mga ganitong community mga kapatid, hindi natin makilala si Kristo kapag hindi po tayo tunay na nagbabalik loob sa ating Panginoon. Kahit naman araw-araw natin kasama ang tao, hindi naman tayo nag-uusap, araw-araw nakita ang mukha pero hindi naman ang kikilala, walang communication, hindi natin sila makikilala. Ang paglaan ng oras sa Diyos ay bukas ang ating puso sa pamamagitan ng ating pakikinig at pagtanggap sa Kanyang mga salita. Ephesians chapter 4 verse 17 to 21.
Ito ang kanyang sinasabi. Sa pangalan ng Panginoon, binabalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya. Walang kabuluhan ng kanilang iniisip at wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y naging alipin ng kahalayan at wala na silang kahihiyan. Wala na silang inatumpag kundi pawang kalaswaan. Hindi ganyan ang natutunan ninyo tungkol kay Kristo. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya, ang salita ng Diyos. Bilang mga tinatawag ng ating Panginoon, mga kapatid, ang mga aral ng ating Panginoon ay patuloy natin tinutupad, no? Lalo na higit sa lahat ng 10 utos ng ating Panginoon. Marahil ngayong madali na sa atin ang pagtanggap sa Biblia, sa pagkikinig sa salita ng ating Panginoon Jesucristo, marami na po tayong ginagamit na gadgets. May mga cellphone, may mga internet. Sa pamamagitan dyan, makikinig natin ang salita ng ating Panginoon. Sa pamamagitan dyan, makikinig po natin ang pagmimisa, mga kapatid, ang live streaming sa pagmimisa. Marami pong nagpapagsalita ng ating Panginoon at patuloy natin siyang papurihan, pasasalamatan, dakilan sapagkat siya ang Diyos na nagbibigay sa atin ng karangalan sa ating buhay. Amen? Yeah. Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Na sinasabi nga, mga kapatid, ni Thomas Aquinas, knowing the Lord, let us to love the Lord. Hindi natin mamahalin ang isang tao na hindi natin kilala at higit sa lahat, mahirapan tayong mamahalin ng ating Panginoon, ang ating Diyos, kung hindi natin siya kilala ng lubusan. And number 7, knowing the Lord, believing the Lord. No? Meron po tayong karunungan at meron din po tayong pananampalataya. Nasa pamamagitan po na may takot sa ating Panginoon Jesucristo, doon magsisimula po ang ating karunungan. Amen? Sa pamamagitan ng ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoon, magkakaroon po tayo ng kalakasan. No? Magkakaroon tayo ng kalakasan sa pagpapahid ng mabuting balita, sapagkat ang Diyos ang siyang nangunguna sa ating buhay. Kung hindi ka po dito, 1 John chapter 5 verse 4 to 5. Sapagkat napapagtagumpayan ng mga anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang nagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalataya na si Jesus, ang anak ng Diyos, ang salita ng Diyos. Salamat. Ang Diyos, mga kapatid, na siyang pinakamahalaga sa lahat. No? Ang mga panyaya ng Diyos, ang mga bagay na dapat natin itakwil, kundi hindi ang ating Panginoon na siya nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Sa ating pagsasalita ng masama at masama rin ang ating gawa, ito'y nakakaapekto sa buhay ng isang tao at ang buhay ng kanyang pamilya. Mag-impok tayo ng kabutihan sa iyong sarili at ang kabutihan mo ang nagkaapekto sa ibang tao. Dahil ang paggawa po ng mabuti ay isang pag-iimpok sa iyong sarili at ang kabutihan ay nakaapekto sa buhay ng isang tao. Iyan po ang power of goodness. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang kaharian sa langit ay katulad sa handaan sa kasalan. Ang idea po nito ay ang kabutihan ay binibigay sa Mesiyas na pinapadala sa Diyos, na mayroong historical application o immediate application sa mga taong nakikinig sa Kanya. Ito ay pinadala sa Diyos, the Messianic gift. Ang kaligtasan na pinadala sa Mesiyas, ang unang tinawag niyayahan ay ang mga Hudyo, ang mga Israelita. Ngunit hindi sila tumutugon. Basahin natin ang Mateo chapter 22 verse 3. Ito ang kanyang sinasabi. Isinusugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo, ang salita ng Diyos. Ito po ang unang inyayahan ng ating Panginoon, mga kapatid. Ang mga Hudyo, ang mga Israelita, ngunit hindi po sila tumutugon sa ating Panginoon. Bagkos, itinatabi nila ang ating Mesiyas at pinadala siya may pinapatay. Ang pangalawang inyayahan ng ating Panginoong Jesucristo ay ang mga pagano, ang mga hintel. Marami ang pumapayag at sumunod sa tawag ng pananampalataya, sa tawag ng kaligtasan na binigay ng Diyos. Mateo chapter 22 verse 9 to 10. Ito ang kanyang sinasabi. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at yung anyayahan sa kasalan ng lahat na nakita ninyo. Pumunta nga sa lansangan ng mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan.
masasama at mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ito po ang invitation ng ating Panginoon, the historical application na tayo ay tumugon, no? Pero bakit hindi tayo tumugon, mga kapatid ko, sa pananampalataya? Ito po ay parte sa spiritual application na mahalaga po sa ating buhay. Nawinig ka po dito, hindi po nila pinapansin ang tawag ng Diyos at nagpatuloy sila sa kanilang trabaho. Tinatabi natin ang ating Panginoon dahil busy tayo sa ating trabaho, mga kapatid. At ang isa pupunta sa bukid, ang isa naman ay sa kanyang negosyo, at ang isa naman ay bagong kasal, no? Bilang din po sa ating mga kapatid ko sa pananampalataya, ganun din po tayo, na marami po tayong mga paanyaya ng ating Panginoon po rin inuuna natin ang mga urgent matters. Marami pong urgent matters, mga kapatid. Halimbawa na lang po yung paglilinis, yung paglalaba, yung mamamalingki, yung magluluto ka. Ayaw kong punta sa inyong gawain sapagkat marami pa akong gagawin. Maglilinis pa ako ng bahay. Tinatabi na lamang po natin ang salita ng ating Panginoon. At ito po ay may epekto sa ating mga kapatid. Ang epekto sa atin ay masama. Magkakaroon po ng mga pagsubok na dumating sa ating buhay, kasakitan. Kaya wag po tayo magpapadala sa tukso ng kalaban. Bagkus pakinggan natin ang ating Panginoon. Basahin po natin ang Isaiah chapter 29, verse 30. Sasabihin naman ni Yahweh, sa salita lamang malapit sa akin ang mga tao ito, sa bibig lamang ako ginagalang. Subalit inilayo nila sa akin ang kanilang puso at ayon lamang sa utos ng tao ang kanilang paglilingkod. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So nakakalungkot po, mga kapatid. Kung hindi natin ginagalang ang Diyos, kung hindi natin pinaglilingkuran ng Diyos, ginagalang sa pagnilayo nila sa akin ang kanilang puso, no? Nalawahan, mga kapatid ko, sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos, ang mahabaging Diyos, ang magpapatawad ng Diyos. Sino ba nagbibigay sa atin ng biyaya? Sino ba nagbibigay sa atin ng buhay? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Pakinggan natin siya, na buong puso natin paglilingkuran ang ating Panginoon Jesucristo. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Sana maunawaan po natin sa ating buhay na mayroong pinakamahalaga sa ating buhay na walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Isa sa mga magkakapatid na pumunta ang ating Panginoong Jesucristo sa tahanan po ni Martha at ni Maria. Winika dito sa Lucas 10, verse 41 to 42. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit isa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi alisin sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapapansin po natin na sinasabi ng ating Panginoon, pinipili ni Martha ang mas mahalaga, ang pakikinig sa ating Panginoon. Hindi siya lumayo, kapatid, tapos nandiyan siya sa tabi ng ating Panginoon. Samantalang si Martha, si Maria nandoon, katabi ng ating Panginoon, at ikinisalita ng ating Panginoon, samantalang si Martha busy sa gawain ng bahay. Kaya sinasabi ng Diyos, Martha, huwag kang mababalisa sa lahat ng gawain. Ang pinili ni Maria ay tama, yun ang dapat natin gawin, mga kapatid. Makikinig tayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos, itakwil muna natin ang mga gawain, iba't ibang mga gawain dyan. Manaalig lamang tayo sa ating Panginoon, tayo ay kanyang pagagalingin. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon Diyos sa buhay. Ang salita ng Diyos at pahayag sa kasalanan na kanilang ginagawa o na ating ginawa. Sila'y nabihag sila dahil sa kanilang kasalanan. Nilabag nila ang utos ng Diyos at hindi sinunod ang kanyang tuntunin. Kung nandyan ang pagsaway, kung nandyan ang pagre-rebelty natin, kung nandyan yung hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos, nandyan talaga ang epektong masama. Hindi lang mismo na ang Diyos ang nagpaparusa, kundi ang kasalanan mismo ang nagdadala sa atin tungo sa kaparusahan. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ay ang aral po na sa ating matutunan, mga kapatid, ay ang pag-amin sa kasalanan, paghingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang taong makasalanan, nagbago sa kanyang mga nagawang kasalanan at tinanggap ang kanyang pagkakamali. Nararamdaman niya ang kahihiyan, may kababaang kalooban at humingi ng tawad sa ating Panginoon. Amen? Sa mga naglilingkod sa Diyos, kailangang may kababaang kalooban din. Isa buhay ang maamong tupa sa gitna ng asong gubat.
Bless po ang mga lingkod ng Diyos dahil sa pagtitiwala sa Diyos, patuloy na magiging pastol at maraming tupa. At maamong tupa. Maipapakita natin si Kristo sa abot ng ating makakaya. Kahit saktan mo pa ako, mamahalin ko kayo. Mumurahin mo man ako, mamahalin ko kayo. Itakwil niyo man ako, mamahalin ko pa rin kayo. Sapagkat si Kristo ang patuloy na napamahal sa atin ng ating mga kahinaan. Amen. Patuloy natin isa sa buhay si Kristo. Ipananalangin natin ang mga lahat at mga kapatiran na may mga karamdaman kasakitan, lalo na yung mga naapektuhan ng COVID-19 virus. Sa pamamagitan natin magsunod sa ating Panginoon, paglilingkod ng ating Panginoon, diyan natin makikita ang mukha ni Kristo sa ating buhay. Amen. Ilamang po at isang mapagpalang araw po sa ating lahat. God be the Father, the Son, and the Holy Spirit. As was beginning, is now, and ever shall be, world without end. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Huwag maghihina, Lord God. Tatawa sa mga nagawa namin.